Ano-ano to? Cuddle, yakapan, holding hands, or mag-offer ka sa kanya ng massage nang wala kang ine-expect kahit na ano. Na baka pag ginawa mo to, pagbigyan ka. For the meantime, hindi mo kailangan mag-expect. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe dito po sa ating channel, and also huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concerned video po, ang sabi niya is, Ate Ting, what to do po para bumalik yung pagnanasa sa akin ng partner ko? Lately, pansin ko, nawawala na ang init niya. Okay naman kami, pareho lang sigurong busy. Please advise. So, nandun nga yung problema dahil pareho kayong busy. So, that means hindi kayo nakakapag-usap madalas. Okay, number 1, para bumalik ang pagnanasa sa'yo ng partner mo. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga video ko, communication is key. Pero mas maganda gawin nyo to pag nasa yung neutral settings. For example, nasa kitchen kayo or naglalakad kayo pareho sa park, namamasyal. Pwede rin namang over dinner. Kesa sa bedroom yung gagawin. Mas maganda yung casual lang. Pag sa loob kasi ng kwarto, medyo threatening ang dating. Baka ma-misinterpret niya. Hindi tulad ng naglalakad kayo, you could talk while walking side by side. Kapag mas maganda yung timing, mas mapag-uusapan ng mabuti. Number 2, syempre kakausapin mo na siya. So, dapat keep your tone and energy empathetic. Meaning to say, dapat open and non-judgmental. Remember, hindi mo to gagawin para ipamukha sa kanya na may pagkukulang siya at ikaw ang tama. Kasi kapag ganun ang naramdaman niya, didepensa yan. Pag dumipensa yan, didepensa ka rin hanggang sa magkaroon na kayo ng misunderstanding ulit. Remember, it's not what you say, it's how we say it. Minsan, kahit na maganda naman ang intention mo dun sa sinabi mo, pero mali ang tono ng salita mo, na uuwi sa pagtatalo. Another thing, start flirting with each other. Kung hindi na siya masyadong lumilingkis sa'yo, di ikaw ang lumingkis or mag-flirt sa kanya. Bigyan mo siya ng maraming compliments. Let him know kung gaano siya ka-sexy sa paningin mo. Or any other ways para maramdaman niya pa na binavalue mo talaga siya. Isa kasi sa gustong-gusto ng mga kalalakihan is yung na-appreciate din sila. Another thing, engage in more non-sexual touch. Ano-ano to? Cuddle, yakapan, touching, holding hands, or mag-offer ka sa kanya ng massage nang wala kang ine-expect kahit na ano. Na baka pag ginawa mo to, pagbigyan ka. For the meantime, hindi mo kailangan mag-expect. Ang kailangan mo lang gawin ang mga bagay na to. Magpaparamdam ka pa lang sa kanya. Pag nag-expect kasi tayo, tapos hindi natin nakita yung expectation natin, sumasama yung loob natin. So this time, dapat wala kang ine-expect from him or from her. Another thing, pwede mo rin i-explore your own sexuality for yourself. Siyempre, hindi ka na nga niya pinagbibigyan, hindi ka na nga niya pinapansin eh. Baka nakakalimutan mo na rin kung papaano ito nararamdaman. Pwede kang magsarili. Pwede rin naman i-explore mo yung mga sensual dancing. Halimbawa, mag-apply ka or mag-enroll ka sa isang workshop. Gagawin mo yan, hindi lang para doon sa partner mo, but also gagawin mo rin yan para sa sarili mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, kailangan explore mo din yung mga unique context. Kung ano ba talaga yung mataturn on siya. Kung ano ba talaga yung kailangan niya. Kasi, tsak, alam mo yan. Kasi noon, okay naman kayo. So, gawin mo uli yung mga bagay na nakaka-turn on para sa kanya. Another thing, use I statements. Kailangan alam niya kung ano yung nararamdaman mo sa mga nangyayari ngayon. Ano yung impact sa'yo, ano yung nararamdaman mo, hindi mo yan dapat na sinusolo kasi kayong dalawa ang makakasolve niyan.
Hindi mo kayang isolve yan mag-isa. Remember, relationships yan. So, dapat between the two of you. Tanungin mo siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung kailangan niya. Ano ba yung mga intimacy na gusto niya. Pero kung ang napapansin mo naman ay may physical issue or mental issue, ganon. So, pwede kayong magpa-consult or mag-visit sa isang doctor para ma-check up and ma-review yung medication. Kasi baka mamaya, hindi natin napapansin is may nangyayari na pala sa pangangatawan or sa pag-iisip ng partner natin. Pero binabaliwala natin kasi akala natin, wala lang yun. Very important na aware kayo pareho sa kung ano mang nangyayari. Alam nyo po, yung mga ganitong issue sa relationship, minsan, yan yung nagiging mitya, nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng distansya yung mag-couple. Minsan din naman, ito yung dahilan kung bakit mas nagiging intact or mas nagiging attached yung mag-couple. So, nakadepende yan kung papaano natin i-manage ito in order for you guys para sa isang relasyon na mag-work pa and mas mag-improve pa. Kaya very important na nadi-discuss nyo talaga ito sa relasyon nyo. Huwag kayong mahihiya dahil kung hindi ninyo pag-uusapan to, sino ang kakausapin nyo pagdating dito? Hindi ba kayong dalawa dapat? Communication is always susi yan ng maayos na relasyon. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!